Sa nakaraan nating kwento pagkatapos nga ng ating bida matalo ang dungeon boss. Tuluyan naman nang nagpakita ang mga patay gutom na Zhang family para makuha ang item na nakuha ng ating bida. Kaya naman pinagtulungan na nila ang ating bida. At nagawa naman nila itong mapahirapan. Pero dahil din sa kanila dito natanto ng ating bida kung ano ang gagawin para makapag-change ng class kasi sakto rin na lumitaw ang warhorse. Tuluyan na ngang nakapag-change ng class ang ating bida. At pinalasap naman ito sa mga patay gutom, kung gaano nakalayo ang agwat nila. Kahit na mas mataas ang level ng mga ito wala naman silang nagawa sa ating bida. At nagawa na nga nitong mapatay sila at magawang undead spirit. Dahil sa nagawa na ng ating bida na mapatay ang tatlong patay gutom ay nag-notify na nga ulit ang system sa ating bida. At nakalahad nga dito, sa pagpatay nito sa mga patay gutom nakatanggap ito ng 150,000 experience points. At kagandahan din nag-level na nga ito sa level 28. Hindi lang yun pati mga skills nito nag-level up din gaya ng Vampire set level 20 ang Moon Shadow Invisibility and Corpse Control at nag-increase din ng level. At lubusan na nga natutuwa ang ating bida habang nilalasap nito ang dumagdag na lakas nito, at nasasabi pa nito. Madali na lang sa kanya ang maghigantay ngayon. Habang nilalasap ng ating bida ang mga dumagdag sa kanya bigla naman nagsalita si Angier at okay na pala ito naglalakad. Na nga sila papunta sa ating bida at nasabi naman ni Angier na, Father as expected, kahit na nasa loob ka ng mahinang katawan ng tao still malakas ka pa rin at natutuwa itong sinasabi ni Angier. Sa ating bida, at nagsalita rin naman si Long Yan, nasabi nito grabe nakakabaliw ang ginawa mo as expected talaga. Na malakas ka da, dipanga natatapos ang sinasabi nito biglang may tumadiyak sa pagmumuka nito ni Long Yan. At tilapon na nga ito, ang sasabihin kasi nito sa ating bida ay daddy. At naiinis naman ito na wag mo akong tatawagan ng ganyan baka nakakalimutan mo. Yang guild nyo at guild master mo ang isa sa mga pumatay sa akin nung di kita kayang pagkatiwalaan. Nagseryoso na nga ang engbida at naglabas ito ng kanyang weapon at tinutok nito sa leeg ni Long Yan na mukhang papatayin niya ito, at nasasabi ng ating bida dito, bigyan mo ko ng rason, bakit kailangan kitang buhayin at pagkatiwalaan. Ito nga ang mga katanungan ng ating bida kay Long Yan habang nakatutok nga ang sandata ng ating bida. At nasabi na nga ni Long Yan, please pagkatiwaal mo ko kasi parehas lang tayo ng goal ang mamatay ang guild leader at makakatulong akong maptay din ito na si Li Jiyu. Nasabi naman ng ating bida na pag-alit nitong nasasabi kay Long Yan na, pinagsasabi mo. Di ba nga puspusan kang inaalagaan nun at halos lahat ng kailangan mo binibigay niya tapos ngayon sinasabi mo. Sakin parehas tayo ng gustong mangyari. At si Angier na nga ang nagsalita, nasabi nga nito, Father totoo po mga sinasabi niya, kaya lang. Naman pinapahalagahan si Long Yan ng guild leader sa ibang rason, at tahimik lang nakinig ang ating bida. Sa mga pinagsasabi ni Angier, tumayo naman si Long Yan at nasabi nito, totoo mga yun talaga, nagsimula lang naman na bigyan niya ako ng pansin dahil sa ability ko at may nalaman akong ibang matters na may ugnay siya. At kung mapapansin mo kung aware ka na ang ability ko ay meron din nga ibang hunters. Dahil ang totoong ability ko kasi ang copy skill, dahil ko lang nagagawang makopy ang skill nila na papa. Improve ko pa. Para makopy ko ang skill ng isang individual may mga kondisyon na kailangan na ma-meet. Unang kondisyon kailangan mahawakan ko ang palad nito. Pangalawa hindi ko pwedeng makopy ang skill na mas higher pa sakin ang level, at pangatlo ay hindi ko naman makakayang lahat ng skill ng isang individual na hunter. Iisa lang bawat isang hunters. At nasabi pa ni Long Yan, after nitong magsya Saturday at nalaman nitong about sa ultimate skill ng kanilang guild leader ay very rare o special nga daw. At pinakita naman ano yung skill na napaka-special na sinasabi ni Long Yan na meron ang kanyang guild leader, ito ang Death Dominate. Paliwanag pa dito itong skill na to, only activate once nakipag-bind ka sa mga patay na. Ano pa man yan especially hunter makukuha mo rin ang lahat ng kakayahan ng patay na yon. At nang malaman ko yun doon ko nare-realize bakit niya ako tinitingnan Lage ng strange eyes. Parang yung isa kong alaala nung bata pa ko nung may nakita akong isang baboy na kakatayin.
Yung mata ng mga atay ganon na ganon ang guild leader Kusaki na anytime handang-handa na ito para patayin ako. At galit na galit nga si Longyan na sasabi din nito na binibigay ng kanilang guild leader lahat. Sa kanya pinapalaki siyang parang baboy daw na kapag tumaba na daw ito doon na siya papatayin talaga. At nauunawaan naman ng ating bida ang nangyayari, at malinaw naman sa atin ang especially skills ng guild leader nila na si Lee Ji-yu, ay may kakayahan makuha ang kakayahan ng mga namatay na. At ang skills ni Longyan na kopyahin ang mga skill ng ibang hunters at nabanggit naman. Dinito ang tatlong condition para magtagumpay ang skill na copy, at lubos ng pakipakinabang sa guild leader. Talaga nito dahil mas malawak ang paggagamitan niya pag nakuha nito ang skill ni Longyan. Tandaan natin isa din itong awakener. At nasabi pa ulit ni Longyan, dahil same sila ng goal ng ating bidan na mapatay ito, bibigay daw ni Longyang ang more details about sa mga kakayahan ni Lee Ji-yu na kanilang guild leader. Bigla naman nagsalita si Anjir na, labis pa nga itong nagpapasalamat kay Longyan kasi sa mga dumaang mga taon ito ang naging protector nito, kaya nalimitahan lang din daw ang mga tao maninakit sa kanya. At nagsalita na nga ulit ang ating bida na sasabi nito, sige pagkakatiwalaan kita, which is si Longyan ang sinasabihan nito. Pero wag mong i-misunderstand dahil lang sa anak ko na si Anjir na mag-decide na pagkatiwalaan ka, sa ngayon maniniwala ako. Dagdag pa nito na nagbanda rin kay Longyan na once na nag-betray daw ito instant mamatay daw ito. At nabaling naman ang ayon ng ating bida kay Anjir at tinanong nito na bakit daw nakakapagtaka daw na ang hina ng kanyang kapangyarihan. At doon na nga inamin ni Anjir at napayuko na nga lang itong nalulungkot habang sinasabi na ang original na power nito ay sinliyuhan. At tiyanong naman ng ating bida sino ang nag-sealed daw, ito daw ba ang guild leader ni Longyan na may mataas na boses na nasasabi nito. At nilahad na ng ating Anjir sino ito, dida si Lee Ji-yu kundi si Zhang Hao. Ang patay gutom na nakalaban ng ating bida nung ito pa ay ang Demon Lord. Nasabi naman ng ting bida na nakasurvive daw ito. Isinama daw nito na mamatay silang dalawa sa self-destruct na ginawa ng ating bida. At mukhang na-underestimate daw ng ating bida eto. Dito na rin natanong ng ating bida ano daw nangyari sa dungeon pagkatapos nitong nawala. Unang ang nasabi ni Anjir habang nangangig ang boses ang slaughter. At doon na nito sinabi ang lahat, habang pinakita na nga ang mga malagim na sinapit ng ibang hunters. Na ang apat na daw nito walang awa na pinagpapatay at kinatay sila na parang hayop, para makuha ang reward lang ng dungeon. Napasigaw naman ang ating bida na nagtanong paano daw ang mga kasama nila, kasama din bang pinatay nila. Mahinahon naman sinagot ni Anjir ito. At nasabi hindi po lahat father kasi ang iba po kinuha nila gamit ng nasama nilang beast kasama Poco sa na-captured. At nasabi naman nito na pinapagaan ang loob ng ating bida. Huwag po kayong mag-alala, marami pong nakatakas. At alam ko pong safe sila at pagdating ng panahon kayo po mismo maghahanap sa kanila. So ang dungeon ko ay na-raid ng tuluyan at nakatakas sila at napunta sila sa human world, tama ba? Di po father, nag-direct po sila sa loob ulit ng dungeon, nasabi ni Anjir sa ating bida, dagdag. Panito ang dungeon daw nito pagkatapos nitong mawala di daw ito nagsara. Kay lubos ang gulat ng ating bida sa mga nalalaman nito sa kasalukuyan. At nasabi na tuloy ng ating bida na, di nagsara pero paano? Tanong nito kay Anjir at sinagot naman nito. Opo, sa una di ko po nauunawaan ang mga nangyayari pero lately na-realized ko dahil di nagsara ang dungeon dahil buhay pa po kayo. At nasabi na ng ating bida na nasaan daw ngayon ang dungeon entrance, at ganun nga daw pala. Nag-aalala naman si Anjir na pinapaliwang na kahit malaman daw ng ating bida saan ito ang kanilang combat ability at mga kakayahan ay mahihirapan daw makausad papunta doon. Paliwanag naman ito habang pinapakita ang dungeon gate. Dahil binabantayan nga daw ito ni Zhang Hao, siya mismo ang nagbabante dito para sure na walang sino man ang makaka-asok. Napanakita ang kanyang status, pangalan nito ay Zhang Hao, level unknown, race unknown, profession ay Eden Gardens Guardian. Habang nag-uusap-usap nga sila mukhang nagkamalay na si Jingjing, di pa malinaw kung narinig nito lahat ng mga napag-usapan nila. Kaya nakatingin na nga lang ito sa ating mga bida. At mukhang narinig yata nito ang pinag-uusapan at nasabi ano daw ginawa nila, at nasan daw ang uncle niya.
Sarkastikong sinabi naman sinagot ng ating bida na huwag kang mag-alala. At yumuko at nagpasalamat na nga ito na buti daw hindi nito pinatay sila. Di mo nauunawaan lahat sila patay na at nanlaki ang mata nito at nasa likuran na ni Jingjing ang mga undead na uncle niya at kasamahan nito. Lumingon na nga si Jingjing at nagagalit na ito ng paunti-unti bakit daw pinatay nito sila. Nasabi na nga ng ating bida kay Jingjing, bugok ka ba, nakita mong gusto nila akong patayin, buti pa nga. Daiko dinurog ang mga katawan nila ng tuluyan, at maayos pa rin ang mga bangkay nila. Dala ng emosyon ni Jingjing nakikipagtalo pa ito sa ating bida, na nag-uncle daw nito at mga kasama nito. Laki daw ng tinulong sa kanila at tinatrato daw siya ng maayos ng mga ito. At sinagot naman ng ating bida si Jingjing kaya napatamimi na lang ito, talaga ba mabuting tao? Bulag kay ata, di mo ba naramdaman o nauunawaan bago pa lang tayo magkita-kita, yung dalawang kasama nito pinatay nila. Ang iba pang remaining hunters. Kaya nasabi nga ni Long Yan na kaya di nakakapagtaka wala daw itong iba pang nakikitang hunters, no wonder nga daw. At ginawa nila yun para sa'yo para wala kang kakompetensya, at smooth mong makuha ito. At di na nga nito napigilan ang nararamdaman nito, at sumigaw na ito na dido totoo mga sinasabi ng ating bida nagsisinungaling pado ito. At nasabi na nga ng ating bida na bahala ka kung maniniwala ka man o hindi basta kami aalis na at lalabas na, at tinalikuran na nga nila si Jingjing. Pinigilan muna ni Anjir ang ating bida sa paglalakad paalis nito at nasabi nga niya, bakit hindi mo alang patayin ito para maiwasan natin sa future? Ang mga unwanted na mangyayari dahil sa kanya, dahil hindi kasi din basta-basta ang background nito at mapapahamak ka pa father. At nasabi nga ng ating bida na ayos lang daw yun, bahala daw itong si Jingjing ano ang sabihin o ipagkalat nito. Seryoso naman naghamon pa ang ating bida sa lahat na magtatangkang kalabanin ito, lahat daw sila pagkain lang sa kanyang experience points. Kahit daw napaka-troublesome ito sakaling mag-K2 okay lang din, kung malaki nga daw balik sa kanya para mag-level ang ating bida. Lumipas na nga ang 3 araw, mukhang pinapakita na dito ang labas ng dungeon at ang imahe na nakikita natin ay sa city na. Pinakita naman na muli nang nagsama ang ating bida at si Xiao Xiao at masaya silang naglalakad-lakad sa syudad. Makikita naman natin sa likuran ng ating bida at Xiao Xiao mukhang pinag-uusapan sila at nasasabi ng isa siya nga daw yun oo naman. Sabi ng isa at di pa malaman ano yung pinag-uusapan nila. Kakahiya daw ang nararamdaman nitong pakiramdam ngayon at nakatingala ito mukhang may tinitingnan. Kaya pala nasasabi ng ating bida na awkward ang pakiramdam nito nasa news pala at nakikita sa buong city at sa ibang parte ng mundo na ang nakakuha ng successful na mag-change profession ay ating bida, magiging famous pa nga daw ito at ayaw nito ng ganon. At pinakita na nga ang tagpo na kakalabas lang nila sa dungeon, at nagsasabi na nga ng ating bida na sila daw ang mga natira. Pagkatapos kaharipan nila ang boss dungeon, at sila lang daw ang nakasurvive. At nakaabang na din pala sa labas ang leader ng association na tinatanong daw paano daw ang profession change class mission sino daw nakakuha nun. Wala naman emosyon ang ating bida na nagsalita na ako may problema ba doon nito sa lahat. At wala naman nagsalita sa kanilang pagkatapos sabihin ng ating bida ang revelation na siya ang nakakuha at mga nandun bagkus nagkakatinginan pa mga ito sa isa't isa. Napangiti na lang ang ating bida at nasasabi expect na doon ito na wala daw matutuwa sa mga sinabi nito. Laking gulat naman ng ating bida at di nito inasahan na pagkakaguluha ito at nasasabi pa nga ng karamihan sa kanila daw sumali sa guild nila ang ating bida, at ang iba nag-offer na kung ano-ano, kahit ano daw gustuhin nito. Kahit daw babae, naging mukhang mushroom na din ang ating bida. At pinakita na nga ang kasalukuyan na naglalakad pa rin ang dalawa at nasasabi pa nga ng ating bida sa isipan nito. Dito daw sa mundo na ito kapag mahina ka madali ka lang daw mamatay, at gusto daw nilang makisawsawlage sa issue. Lalo na may nakakuha daw ng legendary profession gusto nila maging sikat ang guild nila at hirangin may bilang nga daw. At may napansin din daw ang ating bida kay Jingjing sa panahon na yun at ang weird daw ng nilalaman ng isip nito halatado may tinatago itong ibang bagay. At di nito masabi ang katotohanan. At bigla naman napatingin ito kay Xiao Xiao at may napapansin pala ito sa ating bida na sabi nito, kanina pa daw nga wala sa maayos ang ating bida.
Lutang nga daw ito, at hindi naman daw ganito ito. At napatawa naman ang ating bida na sorry nga daw may inisip nga lang daw ito wag daw mag-alala itong si Xiao Xiao. At nasabi nga ng ating Xiao Xiao, after nga daw maging hunter ito hihirapan na daw maging masaya ito di gaya sa kanya. Ito naman alam mo naman isa lang nagpapasaya sakin syempre ang Xiao Xiao ko wala nang iba pa at nakatawa naman ang aying bida habang sinasabi nito ito. Dagdag pa nito masaya ito basta makita rin itong masaya si Xiao Xiao. Kaya naman nasabi ni Xiao Xiao mas lalo pa daw itong magiging masaya ng ilang ulit para masaya daw Lage ang kuya niya. At nang tatakbo na nga ito at magpunta na do sila sa amusement park at nakangiti nga lang ang ating bida sa ginagawa ni Xiao Xiao. Di nga nito napansin ng ating Xiao Xiao at may nabangga ito na isang individual. At nasabi nga ni Xiao Xiao sakit nga daw parang bakal nga daw nabangga nito. At pinakita na nga ang nabanggan nito at ito pa ang humingi ng pasensya at sorry daw little girl nagmamadali kay ata. Okay ka lang ba sabi nitong individual na nabangga ni Xiao Xiao. Napangiti naman si Xiao Xiao at nasabi nga nito dapat ito ang mag-sorry masyado daw itong careless din ito tinitingnan ang dinadaan niya. Nasabi naman nito tama di ba big brother at pinakita naman ng ating bida na nag-iba ang aura nito at may kakaibang nararamdaman sa nabangga ni Xiao Xiao. Nagtataka naman ang ating Xiao Xiao sa kinikilos ng ating bida kaya tinanong niya ulit ito big brother okay ka lang ba? Nagpakita naman ang ating bida ng peking ngiti na nasabi pasensya ka na busy kami ng kapatid kong nag-uusap sa isa't isa di na tuloy nakapag-focus sa nilalakaran nito. Nasabi na nga lang nito okay lang yun, pati ako may little sister na aalala ko tuloy siya sa kanya. At umalis na nga ito at may aasikasuhin pa do itong ibang bagay nice to meet you at mag-iingat kayo eka nito habang paalis na ito. At nakatingin na lang ang dalawa na nakangiti. At nagsalita naman itong individual sa isip nito, habang paalis nga ito. Level 10 pa lang siya at ordinary warrior lang ito at bakit may naramdaman ako kanina na may kakaibang aura ito. At parang natretretend ako, ika nito sa ating bida mukhang may kakayahan din itong mag-analisa ng status ng isang hunters pero natago naman ng ating bida ang totoong status nito. Pati pala ang ating bida gumamit din nito ng skill nito na ma-analisa ito, at na nasasabi nito na aalala daw nito si Zhang Shuyi sa individual na ito at malabo daw ang level nito at di ma-analisa ng ating bida ng maayos ang status nito. Parehas. Silang gumagamit ng status block na skills, sino nga daw talaga ito? Pinakita naman sa eksena na papasok ito sa isang eskinita. Mukhang may katagpop itong isang hunter din na nakaabang sa dulo ng eskinita. At nagsalita naman ang itong individual na nakita nating nakaupo sa sopa, at pinapaalis nitong lalaking nakasalamin na nabangga ni Xiao Xiao. Hindi nga daw place na pinupuntahan niya di daw welcome ang lahat. Nagsalita na nga ito at sinagot naman nito ang individual na pasensya na pero di ba ito ang isang hideout ng wild wolf may tatanong lang sana ako sa boss mo. Gagalit naman ta at nasasabi paano daw nito nalalaman ang ganitong information at sino nga daw ito. Sabi na nga lang nito dali na tawagin muna siya. Sinagot naman ito ng malutong na sapak sa mukha ng member ng wild wolf. Napaupo na nga lang ito at naalis na nagwoody nito. Sumisigaw na nga ito sa galit na, ang yabang daw nito sino daw ito sa inaakala niya naghahanap daw ba ito ng kamatayan, bago daw ito makausap ang boss nila. Dadaan muna daw ito sa bangkay niya. At tumayo na nga ito nang may nilalabas na nakakatakot na aura at nasasabi nga nito na, kung yan ang gusto mo. Sino ba naman ako para di ka pagbigyan? At sinabi na nga nito, pues akin na ang buhay mo. Bigla naman pinakita nag-eksena na may makapal na bakal pero wasak nga ito at nasa lapag na ito. At ang dami ng mga hunters na mga patay na ang halatadong minasaker sila at ang dalawa naman na nakatayo ay ang mga taga-Hunter Association. At mukhang may pinakita naman dito sa eksena na lubusan naglaki ang mga mata nito dahil may nakita itong kakaiba. At tumalikod na nga ito pagkatapos nitong makita ang kinagulat nito. At nagsuka na nga ito. Ang mga nakita pala nito ang mga bangkay sa loob ng silid at din ito nakayanan ang mga nakita nito. Nasabi naman ng mga taga-association halimaw nga gumawa nito at sobra-sobra naman ang ginawa nito sa mga hunters. At nilabas na nga nila isa-isa ang mga bangkay sa loob ng silid at nasabi pa nga nito. Ang may kakagawan daw nito ay isa din daw hunter. Pinakita naman na ang imahe ng ating bida na dinadawat sa nangyaring patayan daw dito sa Wild Wolf. Nasasabi nito ng isa sa mga association doon.
At pumasok nga ulit sila sa loob at nasasabi nga ng isang taga-association na ang Zhang Dazuang na leader ay nasa level 50. Daw ito pero bakit nangyari pa daw ang mga ganitong massacre, sino pa naman daw gagawa nito nang walang takot sa guild leader ng Wild Wolf. Nasabi pa ng isa sa mga taga-association ibang-iba daw ang nangyari dito ng makailan lang na insidente. Mas sobra nga daw ito, kasi dami daw katibayan na hindi daw sila pinatay agad kundi pinahirapan muna. At naitenta ng taga-association na ang pagpatay dito may malalim na dahilan, di lang pinatay sila na wala lang. At di pa sigurado kung iisa lang ang gumawa nito sa nakaraan. At may isa naman may sinabing pangalan at napatitig na nga sila dito nung sinabi nito kung kilala daw nila ang Violet Blood, kaya sinagot naman nito ng may hawak ng UC Violet Blood, ano yun? Pinaliwanag naman nito ng detalyado na may new medicine daw ang Wild Wolf na tinatawag na illusion medicine. Nasabi naman ng kasmahan nito ibig sabihin yung gumawa nito patayan dito dahil lang sa Violet Blood. At nasabi na nga nito dito ito sure kung sa Violet Blood lang daw ang dahilan sa karumal-dumal na pagpataido dito. At nalaman din ng sa association mga higher-ups tungkol sa Violet Blood pero wala silang ginawang action para dito. Ayaw nilang mag-action pagdating sa Violet Blood, baka naman isang awakener ang gumawa ng Violet Blood. Kaya ayaw nilang makisali. Sumang-ayon naman ng isa oo malaking percent na ganun nga. At may pinakita na nga isang individual na hindi pa malinaw sino ito, at nasasabi ng nagsisiwalat na ang gumawa kasi ng Violet Blood at iilan lang ang nakakaalam, walang iba ang Insect King na si Park Lee Xian. At pinakita na nga si Jingjing na mukhang may pinasukan itong o lumabas sa isang portal gate. At nagsorry na nga ito sa kausap nito na sabi ni Jingjing, Father pasensya na daiko po na kompleto ang mission na binigay niyo po sakin, iba po ang nakakuha ng class change. Di pa nga pinakita ang kausap nito kondo mga isang lumiliwanag na balahibo, at nasasabi nito si Shoiba. Totoo bang napatay na ito? Pinakita na nga sino ang kausap ni Jingjing, walang iba kundi si Zhang Hao, ito pala ang tatay ni Jingjing. At nasasabi pa nito sayang kapaki-pakinab ang pan-ama ng skill nun. Di naman nagsasalita si Jingjing na sabi na nga ng tatay nito mukhang maglilinis na naman ito. Opo sabi na nga ni Jingjing at mukhang binuka nito ang pakpak niya. Nabigla naman si Jingjing sa mga nakikita nito. At pinakita naman sa loob nga sila ng dungeon at nasabi nga din ni Angier dati may nagbabante sa dungeon ng ating bida na hindi ito nagsasara pa, yun pala ang pinuntahan ni Jingjing. At nasasabi naman ng tatay nito na nakakairita daw Ledge na lang ganito at tagalinis siya Ledge ng mga basura. Pinakita naman ang sinasabi nitong mga basura ito pala ang mga halimaw na papunta sa kanila, mukhang gusto nilang lumabas sa dungeon. At pinakita naman sa malapitan ng iba't ibang klaseng halimaw na mukhang dinamana sila basta-basta. At nagsalita na nga ang tatay ni Jingjing na mukhang may hinahanda itong atake sa mga halimaw na ito. Nasasabi pa nito, itong mga dumaan daw na mga taon ang hinihintay daw nitong lumabas hanggang ngayon wala pa rin daw. Mukhang ang ating bida ang hinihintay nito. Nagpalabas na nga itong ng malaking guardian spirit na ito ang gagawa ng atake. Pinakita nga rin dito saan ito tatamak pag umatake na ito. Pinakawala na nga niya itong malakas na atake at ito nga ang God Saint Judgment nga daw. Pinakita na nga gaano ito kalakas at walang nagagawa ang mga halimaw sa ataking yun. Kahit isang halimaw wala ngang nabuhay at natirang bakas nila. May mga pinakita naman anino na hindi pa nire-reveal sino mga ito at pinanood lang nila ang nangyari pala kanina at nasasabi nga nito wipe out daw ulit. At nasasabi pa nga nito sa mga nagdaan daw na mga taon dami na daw nilang pinasugod pero naging pagkain lang daw nito ng XP nito, sila pa ang Luge. At nasabi na nga ng isang galimo na may hawak-hawak ng kung ano, kung may isa lang sana ang makakaya na makalabas daw at nararamdaman daw nito. R-King ay naghihintay sa atin doon, at pinakita na nga ano ang hawak nito, isang puso nga na di pa alam kanino. At sa kabilabang banda pinakita na nga ang lalaking nabangga ni Xiao Xiao at nakahiga nga lang ito at meron itong pinagmamasdan ng kung ano. Pinakita na nga ang isang litrato na tinitingnan nito. At pinakita naman sa malapitan ng mukha nito mukhang galing ito sa labanan. At nasasabi nito sa isip niya habang tinatitigan ang litrato, maghinti lang nga daw ito at nalaman
na daw nito kahit papanuklo nasaan ito. At pinakita na nga ang tagpo na may tinatanong ito na nasaan daw so Park Lee-cheon. Pinakita na nga ito pala ang may gawa ng patayan na nasaksihan natin kanina na maraming bangkay. Tinatanong nito ang lalaki habang sikal-sikal nito sa leeg, na nag-umapaw ang aura nito, at sumagot naman itong sikal-sikal niya hindi daw nito alam. Nasaan daw ito? Ang narinig lang nga daw nito ay pupunta daw ito sa isang auction, gaganapin daw itong linggo. At nasabi naman nitong sikal-sikal niya na parang awan na nga daw nito buhayin siya, at nasabi na nga daw nito ang lahat ng alam niya. Sabi naman nito, ginagawa ko pinagbabayad ka ng krimen na ginawa ninyo. At pinipit na nga nito ang kamay at leeg nito at ito ang malagim na kamatayan nito. At nasasabi naman nito at bumalik na sa kasalukuyan, isang linggo pa daw ang hihintayin nito at after daw nito magiging okay na nga daw ang lahat. At pinakita naman ang nagtataas ang mga gusali at sinasabi dito na kung magkikita pa nga daw ang ating bida at itong nabanggan ni Xiao Xiao. At pinakita na nga ang larawan ng mga ito, mukhang may magiging malaking parte ang ating bida dito sa lalaking ito. At pinakita na nga sa tagpo na to, ang isang dojo na parang merong isang mabilis na bagay na nagpapaikot-ikot. At ito pala ang ating bida at si Nana nagpre-practice. At dumistansya na nga saglit ang ating bida mukhang may binabalak ito. Bigla naman nagsalita si Nana at pinuri pa ang ating bida, na sabi nga nito. Pagkatapos daw magpalit ng class ang ating bida, mahirap na daw kalabanin ito at lumakas. Pakaya mga normal na hunters daw wala daw match sa ating bida. Salita naman ang ating bida na wag daw magpanggap si Nana at mag-hold back daw bigay daw nito ang lahat. At nasabi nga ni Nana, na sorry nga daw at inaamin naman niya na di nito nilalabas ang lahat. At kapag nag-all out daw siya maaapektuhan ang lugar ng kinakatayuan nila. Kaya niyaya na nga ng ating bida ito sa ibang area daw nila gawin ang pagsisinay yung wala daw pwedeng madamay. Pinakita na nga mukhang nasa ibang area na sila. At totoo ngang lumipat sila sa IAB area para mas malaman ng ating bida kung kakayanin pa ba nito ang isang awakener na si Nana. At seryoso na nga si Nana na tinanong ang ating bida kung handa na daw ba ito. Dahil pag di daw seryoso ng ating bida ang gagawin nitong atake pwede daw ikamite niya. At nagseryoso na din ang ating bida bring it on nga daw. Dagdag pa ng ating bida gamitin na daw nito ang buong lakas nito at wag daw disappoint ang ating bida. Sabi nga ni Nana, habang nagre-release na din ito ng aura niya at handa na ito, gusto daw maunawaan ng ating bida. Kung gaano daw kalaki ang agwat ng isang awakener at sa mga gaya ng ating bida. At nagsimula na ito ng gagawin itong atake sa ating bida. Unti-unti na nga nito nire-release ang atake niya sa ating bida. May naramdaman naman ang ating bida sa atake ni Nana dito. At hirap nga ang ating bida sa pressure pa lang nito sobrang tindi na ng nararamdaman nito. Ano nga daw ang atake na yun lapit daw siyang mamatay buti na lang daw na-activate nito ang immortal state at nakagalaw ito paalis. Nanlalaki naman ang mata ng ating bida da mga nasasaksihan nito. May pinakita naman malaking slash na kung saan tuma ang atake ni Nana. Unti-unti na nga nililungunan ng ating bida. Sobrang laki nga ng slash na ginawa nito isang atake lang parang tuloy kay Saitama sa One Punch Man. At tataka nga ang ating bida nag-anito daw ba ang power ng isang awakener, at di daw ito kayang ma-handle ng ating bida sa ngayon daw. Huwag kang mag-alala kanina na dito, kahit na malaking gap di rin naman maganda minsan na tinatawag sa isang awakener parang isa na nga daw halimaw. At nagalit na nga ang ating bida at sinapak ang kinakatayuan nito. At nasasabi pa nito habang nagagalit na, gano'n na nga lang daw nilakas ng mga tao simula nang nawala ito. At may pinakita naman na anino at di pa pinakakilala sino mga ta, at nasasabi na lang ng ating bida laki na nga daw ang pagbabago ngayon. At nahuhuli na nga daw ito. At nalungkot na nga si Nana sa ginawa nito dapat daw hindi daw nito nilabas ang totoo niyang lakas at nasasaktan tuloy din siya sa ginagawa ng ating bida na nasa. Gasan daw talaga nito ang pride niya. Nakaisip naman itong si Nana na i-comfort daw ang ating bida at mag-iiwan daw ngayon ito ng good expression sa ating bida. At pinakita naman ng ating bida na nagagalit pa nga ito sa sarili niya kailangan na daw nito lumakas agad para daw mas-shorten ang gap daw nila. At gagamitin na nga ng ating bida ang challenge mission na ito gaya ng ginawa niya noon na napunta ito sa ibang lugar at para makakuha ng equipments na exclusive lang sa ating bida.
Tuluyan nang ang ginamit ng ating bida ang side mission nito, at nakita ni Nana ang mga pangyayari. Confused nga si Nana at saan daw nagpunta ang ating bida. Sa isang banda may pinapakita naman na may kakaibang lugar na pinipicture nila. Ito pala ang nakikita ng ating bida na saan nga daw ito ngayon. Ano daw klaseng dungeon ang napuntahan nito at may nakikita daw itong mga code, ano pa nga daw ibig sabihin nun? At may pagsabog naman ang mapapansin natin. At may makapal na usok at may nagsisigaw kabila ng makapal na usok sinasabi halimaw lumabas ka na. At pinakita na nga ang gumawa ng pagsabog at nagsisigaw ito na nakita na daw nila ang lagusan saan ang escape route ng mga halimaw. At nasabi nga ng ating bida isang hunter, na may katanungan na nga. Tiningnan naman ng ating bida ang kamay niya at nag-iba daw bakit parang kamay ng halimaw daw ito. Napalingon na nga ito dahil may gagawin na ang hunter na nakita na siya ng tuluyan. Ganun na nga ang nangyari magpapakawala ulit ito ng spell na makikita sa reflection sa salamin at mukhang iba na nga talaga ang ating bida. Sa pagkakataon na ito, nakita na nga din niya ang reflection niya sa salamain at nasabi nga nito goblin nga daw ba itong nakikita niya. Pinakita na nga ng buo ang itsura ng ating bida bakit nga daw naging goblin ito ngayon. At pinakita na nga ang intermediate rank na dungeon na pinasukan nito at ang mission nito nagsimula na at ang mission goal. Kailangan mahanap ang abangan sa pagpasok ng ating bida sa side mission para nga madagdagan nga ang lakas nito dahil nauunawaan niya na ang layo ng gap ng katawan na nakuha nito sa isang awakener pagdating sa lakas. Sa pagpasok nito sa loob naging goblin ito. Ano na kaya mangyayari sa kanya dahil may hunter na humahabol sa kanya? At di lang isa ang nakahanap sa ating bida, ano na kaya ang kakahantungan nito? May pinakita na nga ng kung anong bagay ito na kaya ang mission ng ating bida. Kung excited ka na rin malaman kung ano ang mga susunod na kaganapan sa ating kwento, maaari ka naman mag-like at comments. At palambing na din ng subscribe, dapat naka-bell all. Para lag kang updated sa mga susunod pa nating uploads. Muli maraming salamat sa suportang tunay.